Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Nararamdaman pa rin ang tindi ng lakas ng bagyong Christine sa bansa. Dahil dito nag-anunsyong muli ang Malacanang ng suspensyon ng pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan ngayong Biyernes, October 25. Bukod sa Luzon, kansilado na rin ang pasok sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa Barili sa lalawigan ng Cebu, sa Himamaylan City at Ilog sa Negros Occidental, Dumaraw, Capiz, Maasin, Iloilo at Iloilo City. Samantala, wala rin munang face-to-face classes ngayong araw ang preschool to senior high school sa Bacolod City. Hataw Balita Ngayon. Magpapatupad ng automatic price freeze sa mga basic necessities sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kabilang sa dito ang probinsya ng Albay at Magpet Town sa Cotabato, dulot ng malawakang pagbaha at matinding pag-ulan. Ayon sa Department of Trade and Industry, mahigpit itong ipatutupad at ang sinumang lalabag ay mapapatawan ng kaukulang parusa. Mananatiling epektibo ang price freeze hanggang sa alisin na ito ng Pangulo. Hataw Balita Ngayon. Mananatiling suspendido ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme ngayong araw ng Biyernes, October 25. Bunso dito ng nagpapatuloy na pag-ulan sa Kamaynilaan dulot ng bagyong Christine. Sa pinakahuling update ng Pag-asa, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Metro Manila. Kaya inaasahan pa ang malakas na hangin at tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa maghapon. Hataw Balita Ngayon. Bukas si Senador Ronald Bato de la Rosa na sagutin ang anumang katanungan mula sa kanyang mga kapwa-senador sa isasagawang pagdinig tungkol sa kampanya laban sa droga sa Lunes, October 28. Ayon sa senador, mahalagang masagot niya ang mga tanong na ibabato sa kanya upang matukoy ang katotohanan at makapagbigay siya ng kinakailangang paglilinaw. Tiniyak din itong hindi siya masasaktan kahit anong kritisismo ang kanyang matanggap. No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Tanong dapat lang, itanong-tanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification. Lahat-lahat ng mga doubts nila. Hataw Balita Ngayon. Umaasa ang House Quadruple Committee na kusang mag-i-inhibit ang mga senador na isinasangkot sa madugong anti-drug campaign ng Duterte administration. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers, dapat ay mag-inhibit ang mga naakusahan upang hayaan ang proseso ng investigasyon na umusad ng walang bias. Isa sa mga senador na tinutukoy ay si Senator Ronald Bato de la Rosa na naglunsad ng Oplan Tokhang at si Senator Bongo na itinuturong dawit sa umano'y reward system. Delikadesa and prudence dictates na dapat talagang kapag ikaw yung akusado, so better yet huwag ka nang maging involved pa doon para maging impartial yung investigation nila. Actually, mahirap ituro ang delikadesa di ba? So I guess sa puntong yan, let them decide, and that's karapatan nila yan so kung ano man ang kanilang decision dyan, dapat respetuhin din. Hataw Balita Ngayon. Muling tiniyak ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakatakdang Senate hearing kaugnay ng drug war sa Lunes, October 28. Anya, nag-usap sila at inihayag ng dating Pangulo na siya ay a-attend sa pagdinig kahit sino pa ang mangunguna rito. Gayunpaman, nagkaroon ng pag-aalinlangan ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na aktwal na dadalo
sa aktwal na pagdalo ng dating Pangulo. Tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Hataw Balita ngayon. Inamin ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na may iba pang issue na napag-usapan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at retired police colonel at former PCSO General Manager Royina Garma. Ayon sa mambabatas ay tinawagan ng dating Pangulo si Garma matapos ang mga naging pahayag nito sa pagdinig ng House Quadruple Committee tungkol sa war on drugs ng Duterte administration. Gayunpaman, tumanggi ang kongresista na ibahagi ang mga detalye tungkol sa mga isyung ito. Hataw Balita ngayon. Tiwala ang mga kongresista na hindi babaliktad ang ilang pangunahing testigo na humarap sa pagdinig ng 4 House panels. Kabilang dito si Royina Garma, isang retired police colonel na malapit sa Duterte administration na nagbigay ng impormasyon tungkol sa umano'y Davao model ng anti-drug war. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers, alam ng mga testigong ito na maaaring makaapekto ang kanilang testimonya sa kanilang legal na pananagutan. They know very well na ito ay makakaapekto sa kanila. At sila ay subject sa isang investigasyon because of their criminal liability. So hindi yan basta-basta mag-re-recant. Tiling isang severe tropical storm ang bagyong Christine. Huli itong namataan sa coastal waters sa kanlurang bahagi ng bansa na may layong 120 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Nananatili ang taglay nitong lakas ng hangin na 95 km per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 115 km per hour. Patuloy itong kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. As of 2 a.m., nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Cagayan. Kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, northern portion ng Cavite, northern portion ng Rizal, northern portion ng mainland Quezon. Habang ang wind signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Rizal at Cavite, Batangas, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon, Occidental, Mindoro, Oriental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, kabilang po ang Calamian, Puyo at Kalayaan Islands. Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Salbay, Sorsogon, Masbate, pati na po ang Ticao at Burias Islands. Asahan pa rin ang pag-ulan sa mga susunod na oras habang kumikilos ang bagyong Christine sa paglabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang hapon o early evening. Ayon sa extended outlook ng Pag-asa, may tsansa na bumalik ang bagyong Christine sa loob ng PAR sa susunod na linggo. Bukod kay Christine, may 2 pang weather disturbances na binabantayan ng Pag-asa na ngayon ay nasa labas pa ng PAR. Lalawigan ng Bataan nakaranas din ng hagupit ni bagyong Christine. Binayo ito ng malakas na hanging dala ng bagyo. Mula sa Balangas City sa Bataan, si Mel Aquino, Hataw Live! Hataw Balita ngayon. Yes, Mel, kamusta ba ang lagay ng ating mga kabayan dyan? Yes, James, magandang umaga at sa ating mga kasambahay. Sa ngayon, James, ay nakararanas tayo ng pagbuhos ng ulan na nandito sa ating kinalalagyan. At kagabi nga, James, ay dumanas ang buong lalawigan ng Bataan ng malakas na ihip ng hangin
na may kasamang pabugso-bugsong buhos ng ulan. Dahil nga sa lakas ng hangin ay ilan sa mga signages ng ilang establishmento dito sa lalawigan ng Bataan, partikular sa syudad ng Balanga, ang natanggal sa pagkakakabit. Mayroon ding posting tumagilid sa Barangay Central na agad namang nirespondihan ng mga otoridad at mga tauhan ng electric company na nakasasakop nito. Naging dahilan ito para pansamantalang makaranas ang ilang bahagi ng lalawigan ng temporary lost connection nang patayin ang 69 kV line na Limay to Balanga at Balanga to Maribeles. Habang kinukumpuni ang mga linya na naapektuhan ng pananalasa ng malakas na hangin na dulot ng bagyong Christine. Samantala, mahigit sa 160 pamilya ang inilikas sa mga evacuation area, partikular sa mga bayan ng Abukay, Orani at Orion kahapon. Personal namang dinalaw ng mga opisyal mula sa provincial government ng Bataan ang mga evacuee upang alamin ang kanilang kalagayan at magpaabot ng tulong sa mga ito. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa lalawigan, publiko man o pribadong eskwelahan, James. Kansilado rin ang pasok ng mga opisina ng pamahalaan maliban sa mga ahensya na tumutugon sa mga ganitong sitwasyon gaya ng PDRRMO, BFP, Emergency Response Team at Medical Team na patuloy na umiikot sa iba't ibang bahagi ng lalawigan at munisipalidad sa buong probinsya. Nakataas pa rin ang orange rainfall warning sa lalawigan ng Bataan kaya't asahan ang banta ng matinding pag-ulan at posibleng pagbaha sa mga bababang lugar gaya ng malapit sa mga baybayin at low-lying area at ang banta ng pagguho ng lupa. At nakataas pa rin ang signal number 2 sa buong lalawigan, James. At lagi namang paalala nga, James, ng mga otoridad na manatiling alerto lalo na sa mga ganitong panahon na may kalamidad gaya ng bagyo. At yan muna ang update natin mula rito sa lalawigan ng Bataan. Balik sa inyo, James. Mel, so far ba sa ngayon ay wala pa namang nararanasang mga pagbaha? Puro mga malalakas na hangin pa lamang at mga ilang buhos ng ulan? Yes, James, sa ngayon, awa naman ng Diyos ay wala pa namang nararanasang pagbaha. Maliban na lamang dito sa bayan ng Hermosa, dito sa may Barangay Almacen, kung saan ito nga tuwing may mga pagbagyo ay palaging ito ay nilulubog ng tubig dahil ito nga ay malapit doon sa mga coastal area ng Hermosa. James? Sige, patuloy mo na kaming i-update dyan. Maraming salamat, Mel Aquino mula naman sa Balanga City, Bataan. Hataw Balita ngayon. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Samantala, bunsod naman ng dami ng ulang dala ng bagyo ay umapaw na ang Ilang-Ilang River sa bayan ng Noveleta. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Pabugso-bugsong ulan at malalakas na hangin ang naranasan sa lalawigan ng Cavite kahapon na dala ng bagyong Christine. Punsod nito, may ilang mga puno rin na natumba dahil sa lakas ng hangin. Bandang alas 5 ng hapon kahapon, nang isailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite dahil sa naranasang pananalasa ng severe tropical storm Christine. Sa bayan naman ng Noveleta, Cavite, umapaw ang Ilang-Ilang River dahilan upang makaranas ng aabot sa hanggang dibdib na pagbaha. Sa video na ito ni Junel Pangco, makikita ang malakas na pagragasan ng tubig baha. Sa larawan din na kanyang naibahagi, makikita na maging ang isang baby bus ay tumagilid dahil sa lakas ng baha. Sa Bacoor City, nagtulong-tulong na ang mga tauhan ng Bacoor City Police, Philippine Coast Guard at Bacoor City DRRMO sa isinagawang paglikas sa mga apektadong residente. Sa mga nais namang humingi ng tulong, maaaring tumawag o mag-text sa Cavite PDRRMO hotline number na 0917-858-8263. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Puno na ang mga evacuation center sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Laguna. Bunsod pa rin ito ng malakas na mga pag-ulan at hanging nararanasan sa probinsya dahil sa bagyong Christine. Si Catherine Brown humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakaranas ng malakas na pag-ulan at pagbaha ang probinsya ng Laguna dulot ng bagyong Christine. Yan o.
Sa Santa Rosa, Laguna, umapaw na ang ilog sa kalsada dahil sa mataas na tubig baha dahil sa matinding pag-ulan. Naging pahirapan na rin ang pagtawid ng mga residente, kaya gumamit na ng truck ang Santa Rosa City Disaster Risk Reduction Management Office upang ma-rescue ang mga residente. Sa mga video na ibinahagi ng ating mga kababayan, pinasok na rin ng tubig baha ang ilang mga bahay sa Biñan at San Pedro, Laguna. Habang ilang mga bahay sa gilid ng ilog na rin ang pinasok na ng tubig baha sa Barangay Tagapo sa Santa Rosa, Laguna. Sa video ni Tony Pet Alonzo, sa sobrang lakas ng agos ng tubig, hirap nang makatawid ang mga residente, kaya gumamit na ng lubid upang makarescue. Sa Calamba City, Laguna, nagsagawa na ng relief operation ang lokal na pamahalaan sa mga evacuation centers sa iba't ibang barangay at nagbigay din ng emergency kit o go bag para sa ating mga kapwa-tao. Sa actual video rescue operations ng Biñan Disaster Risk Reduction and Management, makikita ang pagtutulong-tulong ng mga rescuer upang mailigtas ang ating mga kababayan. Samantala, patuloy din ang sinasagawang rescue operations ng lokal na pamahalaan ng Laguna sa mga residenteng apektado ng Bagyong Christine. Catherine Brown, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inilagay na sa ilalim ng state of calamity ang buong probinsya ng Camarines Sur dahil ito sa malawakang pinsalang hatid ng pagtama ng bagyong si Christine sa lalawigan. Ilang mga bayan sa Camarines Sur at Naga City lubog pa rin sa baha at patuloy na nangangailangan ng tulong. Mula sa Camarines Sur, may humahataw na balita si Ryan Salantandol live. Hataw Balita Ngayon. Ryan, kamusta na ang sitwasyon nyo dyan sa Camarines Sur at gaano pa ba kataas ang tubig baha dyan sa inyong lugar? Yes, James, magandang umaga. Ngayon dito sa aming lugar, dito sa Camarines Sur, ay abot tuhod pa ang baha dito sa unahan namin. Magdamag na walang pag-ulang nararanasan dito sa probinsya. Kaya naman bahagya na bumaba ang tubig baha dito, pero hanggang tuhod pa rin hindi pa madaanan, James, ang mga kalsada dito sa Naga City. Matapos aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Hiling ni Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte na isailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Camarines Sur dahil sa malawakang pinsala na dala ng Bagyong Christine. Kasunod dito, agad na nagpalabas ng resolusyon ang provincial government na kasaad dito ang paggamit ng emergency fund para sa pangangailangan ng mga residente at recovery efforts sa pinsalang dulot ng bagyo. Sa pinakabagong datos ng PDRRMC Camarines Sur, meron ng 562 affected na barangay, 193,800 ang mga pamilyang apektado, nakatumbas ng 993,274 na individual. 21,200 dito ay nananatili pa sa mga evacuation centers, habang ang iba naman ay kailangan pang puntahan sa kanilang mga lugar dahil mataas pa rin ang tubig at mabagal ang pagbaba ng baha sa ibang mga bayan sa Camarines Sur. Sa bayan ng Milaor at San Fernando, hindi pa din madaan ng National Highway dahil abot pa sa dibdib ang tubig baha dito. Mataas pa din ang tubig sa mga interior na lugar ng kanilang barangay. Sa bayan ng Bula, Minalabak, Nabwa, Bato, Kamaligan at Kanaaman sa Camarines Sur naman, pahirapan pa rin ang pag-rescue sa ating mga kababayang nalubog sa tubig baha dahil halos hindi pa rin bumababa ang tubig sa kanilang lugar. Hiling ng ating mga kababayan na madalhan sila ng malinis sa tubig na maiinom at makakain sa kanilang mga lugar. Sa lungsod naman ng Naga City, lubog pa sa baha ang Barangay Triangulo at hindi pa madadaanan ng mga sasakyan. Daan-daang mga sasakyan din ang nalubog sa baha dulot ng Bagyong Christine. Patuloy pa rin ang sinasagawang rescue operation at ginagawa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya ang makakaya upang maisalba ang ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Bukod pa dito, ang patuloy na pamamahagi ng mga relief packs mula sa pamahalaan at tuloy-tuloy pa ang ginagawang repacking upang mabigyan ang lahat ng mga nangangailangan ng ganitong ayuda sa oras ng sakuna. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, James.
Ryan, so far ba nakakapagpadala ng ayuda ang local government o representative ng local government, lalo na yung mga nandyan sa mga matataas na baha na sinasabi mo na nangangailangan sila ng malilinis na tubig? Yes, James, tuloy-tuloy ang sinasagawang relief operations ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur dito sa mga lugar na baha kagaya ng Milaor, Minalabak. Ngunit lamang yung ibang mga lugar dito ay hindi talaga mapuntahan ng mga rescuer. Kaya ngayong araw sisikapin ng mga rescue teams na mapuntahan sila para maabutan ng mga pagkain na makakain. Dahil yung iba, James, nasa 3 o 2 araw na hindi pa kumakain dahil doon sa taas ng baha at current ng tubig na dulot nitong Bagyong Christy dito sa Camarines Sur, James. Ayun. Sige, ingat kayo dyan, Ryan. At sana God bless our mga kababayan na sa bahagi niya ng Camarines Sur. Maraming salamat, Ryan Salantandol mula sa Camarines Sur Live. Hataw Balita ngayon. Isang 46 anyos na lalaki ang nasawi matapos na mahulog ang sinasakyan nitong tugboat sa bayan ng Masinloc sa Zambales. Nahulog ito dahil na rin sa lakas ng alon habang hinihila nila ang isang barge na naglalaman ng tone-toneladang uling. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Patay ang 46 anyos na lalaki na si Benji Enriquez, residente ng Barangay Tanawan, Magsaysay, Palawan, matapos itong mahulog sa sinasakyan niyang tugboat sa Barangay Bani, Masinloc, Zambales nitong Miyerkules, October 23. Sinubukan pa itong dalhin sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Ayon sa investigasyon ni Police Captain Marcelo Soriano, Station Chief ng Zambales, ang nasabing tugboat ay may sakay na 12 crew. Bumiyahe pa ito mula sa Simirara, Antique, na hila-hila ang isang barge na may kargang 11,000 metric tons na uling. Ide-deliver sana ang nasabing uling sa isang power plant sa La Union para gamitin sa produksyon ng kuryente. Ngunit dahil sa lakas ng alon at hangin, naputol ang lubid na humihila sa barge. Malalakas yung alon, yun siguro na-outbalance, kaya nahulog. Tumama daw sa may propeller niya, sir, kaya yun. Kasi malalakas ang alon, sir, kaya yun. Yun yung nagdala ng pagkabali ng lubid, sir. Samantala, naalis na ang tugboat na humahatak sa barge, habang ang sumadsad na barge ay tumagilid na rin kung saan nasa 1 toneladang uling na rin ang natapon na sa dagat. Ayon kay Police Captain Marcelo, hindi pa nila mapuntahan sa ngayon ang nasabing barge dahil sa lakas ng hangin at alon ng tubig dagat sa Masinloc, Zambales. Nakipag-ugnayan na rin anila sila sa Philippine Coast Guard sa Masinloc PCG para magawa ng paraan na maalis ang barge at huwag na itong kumalat dahil delikado ang mga koral at mga isda. Nasa 1 tonelada na daw yung natapon sa koral at saka sa dagat. Nagdudulot din ito ng cancer yung sa pollution and sa pagtaas ng temperatura ng dagat, sir. Nakakapagpapalit ng mga koral na nagdudulot ito ng yung tinatawag na coral bleaching. Then nakakapagdulot din ng pollution sa dagat na nakakapinsala sa mga coral at iba pang maritime life tulad ng mga isda. Sa ngayon, pinaiiwas muna sa mga mangingisda na magtungo sa bahagi ng may tumapo na uling. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 128 barangay ang apektado sa 7 probinsya sa Central Luzon dahil sa pananalasa ng Bagyong Christina, habang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang isang mangingisda sa bayan ng Obando matapos lumubog ang bangkang sinasakyan nito. At mula sa Bulacan, may humahataw na balita si Nestor Torres live. Hataw Balita ngayon. Nestor, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Central Luzon, partikular dyan sa kinaroroonan mo sa Malolos? Magandang umaga, Sherwin. At sa ngayon nga, kung mapapansin mo sa aking likuran, ay malakas pa rin ang naranasang pag-ulan dito sa parte ng Malolos, Bulacan. Partikular dito sa barangay ng Atlag
At itong naraanan naming mga kalsada ay bawat madadaanan din namin halos may mga tubig baha. Talagang kailangan mo magsuot ng bota lalo na kung ikaw ay walang dalang kung kayo lulusong sa tubig baha at ito'y delikado lalo na maraming mga portion dito sa mga daraanan din sa ilang lugar sa Malolos papunta rito sa Kabayanan na talagang mga baha ngayon. Mahirap ang sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan sa 7 probinsya sa Central Luzon dahil sa dalang pag-ulan at baha ng bagyong Christine. Matapos na naranasan ng alert signal number 2 na diniklara ng Pag-asa as of 11 p.m. kagabi, nakapagdala ang OCD Region 3 ng kabilang sa kabuang 28,482 pamilya or 101,444 na individual na mula sa 128 na barangay sa 7 probinsya sa gitnang Luzon na apektado. Pinakamaraming mga naapektuhan ay sa 7 probinsya sa riyon ay ang Aurora Province na may 81 na barangay na affected at pangalawa rito ang Bulacan Province na may 32 barangay na total affected. Pangatlo naman ang Pampanga, sinundan ng Nueva Ecija, Zambales at Bataan. Dito po sa Tropical Cyclone Christine, dito po sa Central Luzon. No? So, for the affected population po, meron po tayong a total of 28,482 families or 101,444 individuals po affected po itong ating pong bagyong Christine. Dagdag pa ng OCD, nasa 1,359 families o katumbas na 4,066 na individual mula sa 43 barangay sa 7 probinsya sa riyon ang mga nasa evacuation center ngayon. Kabilang dito ang nasa evacuation center sa Balagtas, Bulacan. 50 families po ang nandito sa evacuation center ng Don Pedro Cayetano Sports Complex. At ang lalim mo ng hanggang Bewang. Malalim na tubig. Pasok sa bahay namin. Pasok sa bahay namin tubig. Mas maganda dito sa complex. Safety. Safety kami. We were disgrasya. Base naman sa record ng OCD Region 3 na nakuha mula sa report ng DSWD, 2 na ang napaulat na damaged houses mula sa probinsya ng Zambales. Isa dito ay totally damaged at isa naman ang partially damaged. Samantala, isang tauhan ng tugboat nga ang namatay matapos malunod sa Zambales. At samantala, bukod dito may 10 mangingisda na sakay ng bangka sa bayan ng Ubando, Bulacan ang tumaob yung kanilang sinasakyan na bangka habang pauwi sana sila sa kanilang mga bahay itong nakaraang Martes, October 22. 9 na mga mangingisda ang naisalba pa sa tumaob na bangka. Subalit hindi pa rin nakikita ang lalaking si Jerry Lacanya, residente ng barangay Binuangan. As of ngayon pong reporting hour ay meron pa rin po tayong 1 missing, no? Pero 9 na tao na po yung naisalba, no? Mula dun sa pagkakalunod po. And then meron din po tayong recorded na unfortunately meron na po tayong recorded na death, no? Sa ating pong situational report. Samantala, sa tala pa rin ng OCD Region 3, nakapagpamahagi na ang DSWD ng worth assistance nila na sa syudad at munisipalidad na halaga na 990,170 pesos na naipamahaging tulong. Samantala, marami na rin ang apektado sa kanilang mga hanapbuhay bukod pa ang mga nabasang mga kasangkapan at gamit ng mga estudyante dahil dito sa mga pagbaha sa Bulacan. Bahala talaga. Talagang pati yung income mo nasisira. Hindi ka makasweldo ng buo kasi kailangan mo umabsent. Amigo Sherwin, sa ngayon nga itong sitwasyon dito sa Bulacan ay talagang may mga
portion din talaga na may oras na lalakas ang ulan, may oras na hihinto. Ito yung mga nangyayari na kumbaga itong pananalasa pa rin ng epekto ng bagyong Christine. At problema nga dahil sumasabay pa itong high tide kung saan nga ay nasa 1 meters mahigit at nasa ilang 3 feet din yung taas ng high tide. Ngayon, ito yung nagiging dahilan kaya tumataas din yung tubig sa mga kailugan at nagdudulot din ng pagpasok ng tubig sa mga kabahayan malapit sa mga coastal areas na mga kababayan natin na nakatira doon sa lugar. Pero sa ngayon, patuloy na minomonitor yung pagtaas ng tubig dahil kasalukuyan pa rin nagpapakawala ngayon itong Bustos at Ipo Dam dito sa probinsya ng Bulacan. Amigo Sherwin. Diyan ba sa Bulacan, Nestor, meron na rin bang mga inilikas tayong mga kababayan dyan? Yes, Amigo Sherwin, sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 392 na pamilya na yung mga inilikas o katumbas na nasa 1,300 na individual nga yung mga nasa evacuation center ngayon dito sa probinsya ng Bulacan na karamihan sa kanila ay mga nasa cover, yung iba ay sa mga gym at yung iba naman ay marami sa mga nasa eskwelahan sa evacuation center. Alright, maraming salamat Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa Malolos, Bulacan. Tumaas ang denial rate ng malalaking American Medical Insurance Company dahil umano sa paggamit ng algorithm na may artificial intelligence. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon. Hello Jenny, paano ba tumataas ang denial rate ng insurance company dahil sa algorithm at artificial intelligence? Nina, ayon sa isang investigasyon, natuklasan na sa pamamagitan ng algorithm at artificial intelligence, nagiging mas marami ang nade-deny ng prior authorizations o doctor's requests for payments para sa mga procedure o test na kailangang gawin sa pasyente. Ang Evercore ay ang kumpanya na ginagamit ng malalaking medical insurance company na nagbibigay ng desisyon kung kailangang i-approve o i-deny ang request ng mga doktor. Ayon kay Barbara McKenney, former president ng American Medical Association at practicing oncologist, nag-a-approve lamang ang Evercore kung kikita o magiging profitable ito sa kanila. Ayon naman sa pahayag ng medical officer ng Evercore, sinisiguro lamang nila na ang procedures na inirekomenda ng mga doktor ay ligtas, kinakailangan at cost-effective, dahilan upang bumaba ang unnecessary cost. Sa pahayag ng dating empleyado ng Evercore, nagbibigay umano ng score ang algorithm sa bawat request. Halimbawa ay may request na mayroong 75% chance of approval at ang isa naman ay 95% chance of approval. Kung nais ng Evercore ng mas maraming denials, maaari itong maglagay ng threshold na ang lahat ng may score na 95% pababa ay dadaan sa review at sa madalas ng pagkakataon ay nauuwi rin sa denial. Balik sa iyo, Nina. Jenny, dyan ba sa lugar nyo sa Canada may mga ganitong issue rin regarding sa medical insurance? Nina, dito sa Canada ay mayroong health insurance plans no kada probinsya at maaaring makakuha nito ay ang permanent residents at citizens dito sa Canada. At halos lahat ng medically necessary na procedures gaya ng ultrasound, blood works o yung blood test, MRI at iba pang covered at iba pa ay covered ito na insurance, no Nina. Pero yung ibang services kagaya ng cosmetic surgery, mga ganyan, medical certificates for work at school, itong mga to hindi to covered ng provincial health insurance. Pero kung meron naman silang private insurance from their private companies, maaari pa rin itong makover, Nina. Salamat, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Samantalang mananatili ang mainit na temperatura sa malaking bahagi ng United States. Bakit kaya tila endless ang summer? Alamin natin sa humahataw na balita ni Abby Valdez
sa Texas Live. Hataw Balita ngayon. Abi, ano ba ang forecast ngayon? Nasa kalagitnaan na tayo ng fall season. James, ayon sa mga forecaster, ang hindi pangkaraniwang init ay mananatili sa malaking bahagi ng US. Ito ay dahil sa high pressure ng hangin na nagdudulot ng maaraw na kalangitan sa mga gitna at silangang bahagi ng bansa. Maaaring manatiling above average ang temperatura sa 2/3 ng bansa sa susunod na linggo. Nakaposisyon ang jet stream sa malayong hilaga na nagreresulta sa pag-shut off nito sa anumang malamig na hangin na bumababa mula sa Canada at dumagdag pa ang kakulangan ng pag-ulan sa karamihang bahagi ng US. Mahigit sa 2 dosenang daily record high temperatures ang nasira sa Northeast itong linggo, kaya malaki ang tsansang maitala ang buwang ito bilang isa sa pinakamainit at pinakatuyong Oktubre. Magkakaroon ng malamig na panahon sa susunod na 2 linggo, ngunit hindi ito magtatagal at inaasahan ng pagbabago ng pattern ay darating sa kalagitnaan ng Nobyembre. James? Abi, sa Pilipinas, patuloy ang pagbagyo at basang-basa ang mga kalsada. Dito naman sa atin, gaano ba katuyo ang lagay ng panahon sa Amerika? James, ayon sa pinakabagong report ng US Drought Monitor, mahigit 77% ng bansa ang nakakaranas ng drought. Bagamat nitong mga nakaranas ng excessive rainfall sa ilang bahagi ng Northeast, sa Florida at Carolinas, maging sa ilang bahagi ng New Mexico at Colorado, naging napakatuyo naman sa the rest na bahagi ng bansa. James? Sige, maraming salamat sa iyo, Abi Valdez, mula sa Texas, USA. Matatandaan na noong 2022 ay nakaranas din ng matinding tagtuyot mula pa noong 2011. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ang bawasan ng pamahalaan ng Canada ang bilang ng immigrants na papapasukin sa bansa. Sa gitna ito ng nararanasang backlash ng liberal government mula sa mga mamamayan at papalapit na federal election. Itong humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Babawasan ng Canada ang bilang ng mga imigrante simula 2025. Isang malaking pagbabago sa kanilang pulisiya matapos ang maraming taon ng maluwag na pagtanggap sa mga bagong residente. Inaasahan na tatanggap ang bansa ng 395,000 na mga bagong permanent residents sa 2025 at patuloy na bababa ang bilang sa 380,000 sa 2026 at 365,000 sa 2027 mula sa target na 485,000 para sa 2024. Binibigyan diin ng pamahalaan na isa sa mga dahilan ng pagbabawas ng imigrante ay ang lumalalang krisis sa pabahay na pinalala ng mabilis na paglaki ng populasyon at pagtaas ng demand. Nagdulot ito ng tensyon sa politika, lalo na sa nalalapit na halalan sa 2025, kung saan maraming Canadians ang naniniwalang sobra na ang dami ng mga imigrante. Ayon kay Syed Hussein, spokesperson ng Migrant Rights Network Secretariat, nasasaksihan ngayon ang isa sa pinakamalaking pagbawas sa migrant rights sa kasaysayan ng Canada. Kinundina ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ng migrante ang hakbang na ito. Maaari umano itong magdulot ng mas maraming migrante na mananatili bilang pansamantalang residente o undocumented at magpapalala sa kanilang kalagayan dahil maaari silang maabuso sa trabaho. Kasabay nito, nagpatupad din ang Canada ng mga paghihigpit sa bilang ng international students at temporary foreign workers. Sa kasalukuyan, ang immigration ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal sa politika ng Canada na may nakatakdang federal election sa October 2025. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ng Very Poor Air Quality Index ang kabisera ng India na Delhi ayon sa Central Pollution Control Board. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Binabalot ng nakalalasot at makapal na usok ang Delhi habang bumababa ang temperatura taon-taon.
Ayon sa Swiss group na IQ Air, tinakda ang Delhi bilang pinakamapolusyong lungsod sa mundo sa kanilang live rankings. Dahil dito, isinulong ng Korte Suprema ng India noong Miyerkules ang paninindigan na ang pamumuhay sa isang malinis na kapaligiran ng walang polusyon ay isang fundamental right. Hinimok nito ang mga otoridad na kumilos at solusyonan ang lumalalang kalidad ng hangin sa hilagang bahagi ng bansa. Nagmumula ang karamihan ng usok sa kalapit ng mga estado ng Punjab at Haryana. Ang nakalalasong hangin ay dahil sa mga magsasakang iligal na nagsusunog ng dayami ng palay upang linisin ang kanilang mga bukid. Inatasan ng Korte Suprema ang mga gobyerno ng parehong estado dahil sa selective action laban sa pagsusunog ng mga dayami at sinabing hindi maayos na ipatutupad ang mga parusa. Inutusan din nito ang federal government ni Prime Minister Narendra Modi na pag-aralan ng isang mungkahi mula sa Punjab na humihiling ng karagdagang pondo upang makapagbigay ng mga traktora at diesel sa mga magsasaka na may lupang hindi lalagpas sa 10 hektarya. Ilang beses nang hinawakan ng Korte Suprema ang isyong ito ngunit hindi pa rin nasusunod ng maayos ang mga kautusan. Kaya naman muling inatasan ng Korte Suprema ang federal government, gayon din ang mga pamahalaan ng Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh at kanlurang estado ng Rajasthan na magsumite ng mga ulat ukol sa pagsunod ng mga kautusan. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Nakahanda na ang rerouting at traffic plan ng City Transport and Traffic Management Office sa Davao para sa long holiday sa susunod na linggo. Nakaayos na rin ang deployment ng libo-libong security personnel. Si Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita ngayon! May inihanda ng traffic plan ang City Transport and Traffic Management ng Davao para sa motoristang magtutungo sa sementeryo sa Undas. Nakatakda na rin sila ng loading at unloading areas, maging parking areas kada sementeryo. Nana dito tanan ang mga guidelines na asa tamuagi, asa mga road na i-close na to para dili na magkaroon ng traffic congestion. Asa itong mga lugar na mga dili pwede ang parking. Nasa 13,136 security personnel din ang ide-deploy sa susunod na linggo para sa seguridad ng lungsod mula October 31 hanggang November 3, kasama ang iba't ibang security cluster gaya ng Davao City Police Office o DCPO, Police Auxiliary, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at mga volunteer rescuers. Bago pa man ang October 31, magkakaroon ang ahensya ng soft deployment sa kanilang mga tauhan sa lungsod. Mayroon ding nakaantabay na PNP personnel sakaling bumisita si former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa puntod ng kanilang mga kamag-anak. For former President Rodrigo Duterte, meron tayong nakaantabay na mga PNP personnel ready to be deployed just in case magpunta si PRRD sa libingan ng mga magulang niya. Layo ng DCPO na zero incident ngayong Undas. Kaya naman, payo ng ahensya na mag-ingat at sumunod sa mga panuntunan. Paalala ng mga otoridad sa publiko, iwasan na ang pagdadala ng mga ipinagbabawal sa sementeryo gaya ng mga matutulis na bagay tulad ng kutsilyo, gunting, stick, anumang uri ng bladed o deadly weapon kabilang ang baril. Bawal din ang pagdadala ng alak, sound system, alagang hayop at mga gamit sa pagsusugal. Mahigpit ding ipinagbabawal ang paninigarilyo sa loob ng mga sementeryo. Maging ang paggamit ng mga drones ay hindi pahihintulutan. Bukas sa mga public cemeteries dito sa Davao City mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 lang ng gabi. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Dalawa na ang naitalang nasawi sa probinsya ng Camarines Norte, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine sa probinsya. Kaugnay nito, inumpisan na ng provincial government ang relief operation sa mga apektadong pamilya sa lalawigan. Si Brian Baldarahe, humahataw live! Hataw Balita ngayon! Brian, kumusta na ang panahon ngayon dyan sa Camarines Norte? Meron na bang inilabas na assessment ang PDRRMO, Cam Norte, kaugnay sa iniwang pinsala nitong Bagyong Christine, Brian?
Yes, amigo, good morning. Sa ngayon ay patuloy pa ang pagkalap ng datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaugnay nga dito sa iniwang pinsala ng bagyong Christine dito sa probinsya ng Camarines Norte. Pero sa pinakahuling ulat na inilabas ng PDRRMC Cam Norte, 2 na amigo ang naitalang patay dahil sa pananalasa ng bagyong Christine dito sa lalawigan. Isa dito ay isang 16 na taong gulang na lalaki na mula sa bayan ng Labo. Namatay ito dahil sa pagkalunod. Habang ang isa naman ay 65 taong gulang na lalaki din mula sa bayan naman ng Daet. Pagkakuryente naman amigo ang ikinamatay nito ayon sa ulat. Nakapagtala din ng ang Cam Norte ng 10 nasugatan dahil sa bagyo. Bukod dito, 10 bahay din ang nasira, 31 dito ay totally damaged habang 785 naman ang partially damaged. Kaugnay nito, umabot na sa mahigit 29,000 ang mga pamilyang naapektuhan ng bagyo sa lalawigan ng bagyong Christine sa lalawigan ng Cam Norte. Dahil dito, nag-umpisa na kahapong mamahagi ng family food packs ang DSWD at provincial government para sa mga apektadong pamilya. Humingi na ng tulong, amigo, humihingi ng paumanhin ang provincial government kung nagkakaroon man ng delay sa pagde-deliver ng relief packs. Ito'y dahil sa may ilang lugar pa rin sa probinsya ang mataas ang baha at mahirap pa rin maabot ng mga otoridad. Lahat naman po tayo apektado, pero bigyan nyo lang po kami ng ilang araw na marating kayo dahil lahat po ay binibigyan natin ng priority, lalong-lalo na po yung mga apektadong barangay. But definitely po, maiikutan po namin kayo. Samantala amigo, nasa ilalim na din ng state of calamity ang lalawigan ng Catanduanes. Ito'y matapos aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ang resolution na ipinasa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na ilagay sa state of calamity ang lalawigan. Para po magamit natin ang Quick Response Fund, Disaster Fund ng hindi lang po ng province, kundi ng mga munisipyo and mga barangay para makatulong po sa relief operation natin sa mga affected ng bagyong Christine. Sa tala ng PDRRMO Catanduanes, umabot na sa 20% ng populasyon sa probinsya ang naapektuhan ng bagyong Christine. Nakapagtala na din ng 5 casualty, 4 sa mga ito ay mula sa bayan ng Karamuran at 1 sa bayan ng Bagamanok. Amigo, at ngayong araw ay bahagya ng humina ang hangin kumpara kahapon at wala na rin tayong nararanasang mga pag-ulan pa dito sa probinsya ng Camarines Norte, particular nga dito sa atin na kinalalagyan sa bayan ng Daet. Amigo. Yung bang mga evacuees yung mga lumikas inilikas ay nakauwi na ba sa kanilang mga bahay, Brian? Yes, amigo, kahapon sa ating pag-iikot sa ilang mga evacuation center, particular dyan sa bayan ng Vinsons, kung saan naitala ang pinakamaraming mga displaced family. Karamihan ng mga pamilya dyan ay nag-decamp na o bumalik na sa kanilang mga bahay, pero meron pa rin mga ilan-ilan na nananatili pa rin sa mga evacuation center, amigo. Alright, maraming salamat. Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Camarines Norte. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit, Kapitulo 40, Talatang 4. Mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon at hindi iginagalang ang palalo ni ang mga naliligaw man sa pagsunod sa mga kabulaanan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes o Biyernes, ika-25 sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong.
At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, October 25, 2024. Mula po dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Happy weekend po. At ako naman po si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. Ito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.